Hello everyone, I am Teacher Breach and today I have some tips on acing the board exam and how did I pass the board exam. So these tips might help someone to pass the board exam. So I took up the licensure exam for teachers last March 2024 and I saw the result last May 24, 2024, and my oath taking was last July 13, 2024. So, so now it is already September 4. So, here are the tips or the miracles that I experienced last board exam. So, um, in short, I already have 4 days of serious review. Could you believe in that? So I only have 4 days of serious review, and it's just a self review. So for the last 4 days of that serious review, um, I I joined um review center, online review center. It's uh it's this is not a final coaching, but mm, um 1 week review. So I joined that group and I paid for only, I think that is 1,000 pesos only. So but though that is for 1 week, but I review for 4 days. And the reason was, um, I got sick, so I don't have time to review. I also have work, so I really don't have time to review. Although I have lots of reviewers, printed, soft copy, and hard copy, but sadly, I don't have time to review. So that happened, and I reviewed for only 4 days. So here are the tips on how did I pass the board exam, although I think I'm not that ready yet that time. So first thing that I did was, although only have 4 days of review, I used that 4 days to review all the all those review videos, reels. I focus on reels. So 4 days, so maghapon yun. So I review 4 days straight. Morning, that was that sets as my um it's just like my what do you call this? I said that as my um sound trip for that day. I am using a Bluetooth speaker to hear the drill. So first, I think you know Sir Melvin. So he is a famous instructor for us teachers. So he has a free online review on his YouTube and also on Facebook, but I use YouTube. So I use those 4 days listening to those drills on his YouTube account. So I watched that different topics, Gen Ed and Prof Ed. So the problem is that I'm not I'm not that good in mathematics. And every time that I review and math, um, the tendency is that I don't understand any of those topics. So I don't push myself to review that topic. This might um this work on me. It might not work on other people, but this is based on my experience. If
If ever you don't like math or you're having a hard time um learning math, because honestly, I'm not really a mathematician, or I don't love mathematics. So I did not focus learning math or reviewing math. So I focused on Rizal, history, Filipino. Kahit na ang Filipino ay parang madali. Marami tayong dapat aralin sa Filipino. So, ayun, inaral ko yung Filipino, English. So, yung English kasi, um, understandable, self-explanatory. So, yun. So, I review all and another subject that though I like science, but, 'pag nagre-review ka na pala, it's kinda hard to review science. Um, so maghapon, I'm listening to different drills, not just Sir Melvin. Um, some people said that just listen to one reviewer, but with my case, I listen to different review centers online, though they have some free online review that was posted on their YouTube accounts, Facebook accounts. So I listened to Sir Melvin and Gurong Pinoy, and also Teacher Seki and others. So there were lots of drills that I listened to those times. So ayan na. So for me, if I think that my brain is not working, I'm not pushing myself to review. So, nangyari kaya hindi ako nakapag-review is that, nagkasakit ako. So, um, I need to take some medicines. So, those times, so lagi akong tulog. So, lagi akong tulog. So, 'pag nagre-review rin ako, pini-play ko siya, but then nakakatulog din ako. So, wala rin akong naiintindihan. So, ayun, nakakatulog ako, so wala rin. So, yun lang. And though meron akong, I have a lot of reviewers, i one subject as thick as this one, ganyan, as thick as this one, pero wala akong, na-review dun. So, although nag-try akong mag-review kasi sabi nila, try 50 questions a day. Pero meron lang 4 days. So, actually dapat, ako ay magre-review center after I finish my undergraduate degree, which is Bachelor of Elementary Education, major in General Education. So, supposedly, um, mag-e-enroll sana ako sa isang review center, but hindi kaya ng schedule because of work. So, I planned na mag-self-review. So, I finished my undergraduate degree June 2023. Then nag-work agad ako, um, August 1, 2023. So, hindi kaya ng schedule, I was so busy and nagkasakit ako. So, hindi ako nag-review center. So, ayan. And then nag-file ako. Last ang schedule ko of filing is last day. So, ayan. So, nag-file ako and sabi ko, habang filing pa lang pala, um, alam niyo ang prayer ay nagwo-work talaga yung prayer. So, dun pa lang, 'di ba mag-o-online payment, meron tayong online payment, dun pa lang mag-pray na agad tayo na, "Lord, I am praying and I believe in you." Basta kung anong prayer na feeling natin makaka-connect tayo kay Lord. So, yun, nag-pray ako kay Lord na, "Lord, bawat fill up ko ng pangalan." And yun na, so nag-pray ako, filing, and then payment.
So yun na, tapos January, akala ko magre-review na ako ng January. So, I tried na mag-final coaching kasi maraming final coaching online na review centers. At then, wala rin akong time para mag-review. So, pero ang ginagawa ko, January, so I only have January, February, and March na lang to review. So, almost 3 months na lang. But then, dahil nga, tayo minsan mga busy na rin walang time. But for me kasi, um, ako, hindi ako nakakapag-stock ng maraming knowledge sa'kin. So, I'm a kind of person na short lang yung, um, 'pag nag-aaral ako, short lang yung span niya. I have a short span lang ng, review. So, kahit i-review ko 'yan baka makalimutan ko rin. But then nakakatulong pala if nakikinig ka ng nakikinig. So nun, ayan na naku, tapos meron akong i-printed some questionnaires. Mga reviewers kasi 'di ba may mga friends sa school din na binibigay so nag-a-answer ako but then 'pag ina-answer ko 'pag chine-checkan ko siya out of 100 nakakatamad ako ng 20, 10, 15. So mas nakakatamad so nadi-discourage na rin tayo minsan. So ayan, so fast forward, nagkasakit ako, tinamad akong mag-review. So yun sana wag natin gayahin but for me, dahil nga may sakit ako ang dami kong iniisip, I have a lot of problems. So hindi ako nakapag-review talaga. So, ito na, 4 days before the board exam, 1 week before the board exam, so 7 days na 'to. So kailangan kong magpagamot and ayun nagkaroon ako ng sakit so kailangan ko so akala ko hindi na ako makakapag-take ng LEP and then, so I have this friend na sumama sa'kin dahil walang nakakaalam na ako ay magte-take ng leave except sa family and yung closest friend ko na I think wala pa sa 5 sila nakakaalam na and yung, aside from my batchmates, kasi lahat kami alam kailangan namin kasi, sa school namin sabay-sabay kami kumuha ng requirements. So yun, 5 more or less 5 closest friends lang yung nakakaalam na I will, take the board exam. So, yan na. So, ang review, yung 4 days na yun, if you only have 4 days of review, yes, miracle do happen. So, 4 days. First day, I downloaded different videos. So, may isang video, for example, that is Prof. Ed. So, i-download nyo iba't ibang, um, review centers online na posted na drill. So, yun merong drills, meron din yung may explanation. So, meron dun na isang question, may answers din sabi agad, mabilis. Okey lang kung mabilis siya, kasi 'pag yun inulit-ulit niyo, una mahihirapan kayo, but 'pag inulit-ulit niyo siya, yung video, sa isang maghapon ulitin niyo 'yan, kaya niyo na siyang sabayan. First, 'di ba meron dong drills, puwede niyo siyang i-slow niyo lang yung video para masundan niyo. So, makakatulong 'yun. Tapos 'pag feeling niyo, "Ay alam ko na 'to," so puwede niyo na siyang i-normal or bilisan. 'Pag 'yun nasabayan niyo, magandang tulong, especially Gen Ed. Sa Gen Ed talaga kailangan marami tayong bala sa Gen Ed. So isa-isahin natin yung subject. Hindi kailangan na makabisado mo basta alam mo yung thought, merong, um, meron doon na clue, makuha niyo lang yung clue word. Halimbawa, Rizal, aso ni Rizal, aso, dog, Usman, 'di ba? Yan, halimbawa si Usman. Ayan na. So, English, Filipino, makinig lang kayo. Kasi mauunawaan niyo 'yan kapag nasa board exam. So, mag-focus naman tayo doon sa mga kailangan mino-memorize, especially sa history. Sa math, puwede ring makinig, but then
Siguro sa akin 'pag mathematics yung nire-review, um, isang topic meron ng sinusulat kasi habang sinusundan mo yun nagko-compute ka kahit mali-mali, pero i-correct mo 'pag in-explain paano nakuha yung sagot, maaalala mo siya sa mismong board exam. At, reminder, hindi lang review ang kailangan nating panoorin, also the tips, yung mismong tips on how to analyze each question. Okay, merong tips na add one out. So I will try to post videos or explanation tips para diyan. So this time overview lang para hindi tayo masyadong kabahan sa board exam. Though it's normal na kabahan sa board exam. So yan, so maraming tips nila sa pagfi-fill up pa lang. So, nangyari sa'kin nung LET kasi hindi ko alam na ballpen pala yung gagamitin pang fill up na name. So, yung name ko mali agad yung pangalan ko. So, I have 2 names which is Bridget Elaine. So, yung Bridget hindi ko na siguro sa sobrang kaba, nagdiretso ko sa Elaine ta's Bridget. So, bawal correction tape. So, walang correction tape or gano'n. So, ginawa ko niremedyo ko yung A, 'di ba Elaine, ginawa kong B. So, gano'n ang pangit talaga ng paper ko. So, be very careful. Yung pinag-pray ko siya, akala ko talaga hindi ako papasa dahil doon kasi maling pangalan ko. And then 'yan, so tips, give me space. So, praktisan niyo kasi nakaka-anxiety rin 'pag inisip mo siya habang while waiting for the result of the lab. So, dun pa lang please, ayusin natin yung pag-fill up lalo na ballpen niyo. And then sa shading, okey. So, ang dami kong mali at ayoko ng maulit sa iba yung mga maling nagawa ko nun. So, pag-a-answer naman, 'di ba Mongol, pencil, um, eraser. So, sabi nila, bawal gamitin yung Mongol eraser kasi maaaring mag-jump and nakakapangit siya. So, bawal lampas. So, um, yung puwedeng gawin para hindi tayo mahirapan sa pag-shade. So, makikita niyo meron diyang, box kung saan kayo magse-shade. So, hindi circle kasi 'di ba minsan 'pag nagre-review tayo sa school akala natin circle shine-shade, parang rectangle yung ishe-shade. So, for example, ito yung ishe-shade mo. So, para hindi mahirapan, um, ito muna, itong gilid unahin niyo ng pencil, ayan. And then kapag ito nalagyan niyo na, na-box niyo na, bago niyo i-shade yung loob, ayan. Make sure na huwag masyadong matiin baka magbutas yung, answer sheet niyo, baka magbutas siya. Pero kailangan malinaw para hindi tayo masyadong mabase. Kailangan malinaw para ma-retain ng system yung answers. So, next, um, merong ibibigay sa'tin na questionnaire. Questionnaire, dun nakalagay yung question. So, hindi totoo na hindi siya puwedeng sulatan. Good thing na dun sa mga pinapanood kong mga review centers online, may mga tips. So, kaya piliin natin manood tayo ng iba't ibang tips online kasi makakatulong talaga siya. So, buti na lang nalaman ko na isang, um, ang questionnaire ay puwedeng sulatan. For example, so next time I will include tips. So, for example, merong paper, so although blank na pinapakita ko. For example, ito yung questionnaire. So, 'di ba merong A, B, C. So, add one out tayo. For example, A, feeling niyo malayo yung sagot. So, i-X niyo na agad yung A. X niyo na agad si A and then, meron pa 3, feeling niyo malabo rin, isagot yung D, X niyo na agad. So may pagpipilian na lang kayong dalawa. Meron ding question
So, puwede niyong i-underline agad yung clue word para hindi kayo and then nung sa GenEd, exam, so I think hindi lang batch namin, actually sabi ni Sir Melvin, post si Sir Melvin sa kanyang Facebook na yung March 2024 sa call it the most difficult year and so siya. Ang daming questions, hindi ko napanood, sa kahit anong review center online. So, ayun kailangan, so focus tayo. So, um, doon sa minutes sabi last 10 minutes, pero ang dami ko pang hindi nasasagutan. So, yung 10 minutes na yun, binilis ako ng basa and make sure na walang maiiwan na question kasi nakatulong siya. Feeling ko, magta-time na, as in sakto lang ako sa time, sinagutan ko siya. Merong part dun siguro mga 5 questions na lang yun na, shinade ko na lang, one read shade na lang ako. Importante may sagot lahat kasi malay niyo yung hula niyo tama naman pala, 'di ba? So, ayun. So, marami sa'min halos maubusan na ng time at may ibang maubusan sa Gen Ed. Tapos ang Prof Ed, so nagka-problem na naman ako dito sa Prof Ed. Meron kasing shine-shade na Set A, Set B. So, dapat pala ang bibilugan na-i-she-shade is Set A pa rin yung questionnaire. Akala ko kasi, dahil after nun na siya, akala ko Set B. So, shinade ko Set B, ang diin-diin pa ng pagse-shade ko. So, yun pala Set A pa rin siya. So, binura ko, wala akong ibang eraser. Sabi nila, Faber-Castell eraser might work para hindi madumi yung answer sheet. But then, Mogul yung pinambura ko. So, yun. So, inisip ko rin siya ng ilang buwan na baka yun yung reason para hindi ko maipasa yung let. So, ayun. So, mag-ingat tayo sa pag-shade kung set A, set B. Pwedeng magtanong dun sa proctor. Pwedeng magtanong. Basta, if may raise ng hand, may question lang po, sila lalapit sa inyo. Ayan. So, yun. Shade. So, sa Prof Ed, sa'kin mas mataas yung score na nakuha ko sa Prof Ed at marami pa akong time. So, yun yung na-ace ko is yung Prof Ed. So, ayan, sa Prof Ed, so dito, marami dito na hindi rin lumabas sa review. Kasi dito, gagamitin mo talaga ito mas mind, hindi dun sa mga memorize mo. Kaya kailangan intindihin. So dito mas marami tayong i-underline sa questions, i-underline mo siya, yung clue word, tapos mas dito kayo mag-e-eliminate ng answers. Ayan, for example, A, hindi 'to kasali, X mo na agad. Yung questionnaires again, pwedeng sulatan yung questionnaires. Okay po. So, ayan. And tip din pala, for me, and hindi for me, I know malaking tulong 'to 'pag hindi niyo na alam ang sagot. Kasi naalala ko sa Prof Ed nakatulog din ako, nagising ako. 'Pag hindi alam ang sagot, pray, Lord, hawakan niyo yung pencil, yung questionnaire, yung answer sheet. Lord, hindi ko alam ang sagot, please. Honestly, lalo sa Gen Ed, marami akong hinulaan. Gen Ed and Prof Ed, hey Lord, di ko alam yung sagot. So, yun, pray, shade, pray, shade. Lalo na 'pag hindi mo talaga alam, shade, pray. Nakakatulong mo isipin ng mga tao, pray. Okay po, pero wag malakas. Puwede kayong mag-pray ng malakas 'pag hindi pa nag-start. Pero minsan mag-pray, shade, makakatulong. So yun, gusto kong I want to upload a more precise, tips. So ito po muna is just an overview para dun sa mga kinakabahan. And may pinahawakan akong Bible verse which is Philippians 4:13. So I can do all things through Christ who strengthens me. So pinahawakan ko po siya na alam ko, wala, hindi ko kaya. Hindi ako nakapag-review masyado.
wala akong masyadong bala sa pero tinulungan ako ni Lord, siya yung naging strength ko para mapasahan yung exam. One more thing, siguro iniisip niyo, yung iba na, "Ay parang worth it ano," hindi. Malaking tulong yung prayer. A night before ng Let, nandun kasi ako sa isang hotel so nag-lock ako. Puwede naman kahit hindi upat sa bahay. Um, Yun binidyo ko yung sarili ko, I pray. Nakinig ako sa isang, ah, worship song, praise and worship song playlist. Nakaluhod lang ako, nag-pray ako, Lord, walang umiyak na lang. Yun, humingi ako ng tulong kasi wala namang makakatulong sa'kin but just Him. So, pray mo na ng buong puso. First time ko lumuhod kay Lord nun. First time kong kumanta para sa Kanya. Binigay ko lahat, nag-pray ako, humingi ako ng guidance kay Lord. And, bago din yun, bago kami lumuwas ng Manila, so nagtanim ako. Tanim, hindi yung tanim na tanim, kung ano meron ng mga taong pinagtanim. Tas sabi ko, "Lord, ibibigay ko 'to, tatanim ako nito, alam ko aani ako ng higit pa, dito. And bigyan natin assignment yung tanim natin." Okey, para maunawaan ko yung iba, meron akong pera, tas dito sa isang taong 'to, may binigay ako sa kanya, sabi ko, pinag-pray ko yun bago ko ibigay sa tao. Lord, ito para sa public sa isa din, sa isa. So, meron din taong hindi ko kilala. But then, wag natin sisisihin si Lord. Kailangan sincere sa puso natin at naniniwala tayo. Sa niya po tayo. At believe mo pa kasi tayo sarap sa mga pray. Lagi po kami pray, please. Yun po. And good luck. Basta po. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me.